Hinamak na manugang. Kabanata 746 gumapang ang Greenskin sa isang malungkot na estado, nakainom na siya ng sikmura na puno ng maruming tubig, at ang buong katawan niya ay amoy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iniluwa ang isang piraso ng brownish yellow na putik mula sa kanyang bibig, itinaas niya ang kanyang kutsilyo at hinampas ang likod ni Alex Dixon. Ang batang ito, talagang naglakas loob siyang suntukin, ang third manager. Nililigawan si kamatayan, ang kalahating metrong haba na matalas na talam ng bakal ay diretsyong hamampas sa likod ni Alex Dixon. Si Su Ching-cheng, na nasa tabi niya, ay nagtanggal ng kanyang maskara. Nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang natakot at napasigaw. Alex, sa sandaling ito, biglang umiwas si Alex Dixon sa mga tauhan ng isa niyang crampon, tinuro niya yung braso niya. Ang nakababatang kapatid na ito ay iniindayog ang kanyang baseball bat at gustong palihim na atakihin si Alex Dixon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang staff na naipon niya ng lakas sa himpapawid ay talagang tatamaan sa punto ni Alex Dixon, ang kanyang buong braso ay pilit na nagbago ng direksyon at dumiretso sa Ching Pai. Agad na natakot ang kapatid, namamanhid talaga ang mga paa niya at hindi niya ito makontrol. Sa sobrang takot niya ay napasigaw siya ng malakas. Kuya Chingpi, umalis ka na. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, huli na ang lahat. Agad na dumapo ang kanyang mga tauhan sa ulo ni Chingpi. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Ching Pai, napanatili niya ang posture ng paglaslas gamit ang kanyang talam, ngunit ang talam sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa na may tunog na dang. Isang malaking dami ng maduming dugo ang umagos mula sa kanyang ulo, inikat niya ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang mga mata, direkta siyang bumagsak. Agad namang nataranta ang maliit na kapatid na umiindayog ng baseball bat. Nataman ko talaga si Kuya Chingpi, kung magising si Brother Chingpi, babalatan pa niya ako. Lahat ng ito ay gawa nitong Dixon, galit siyang umungol, itinaas ang kanyang paa, at tinapakan ang katawan ng nahulog na Chingpi. Muli niyang inihampas ang kanyang mga tauhan kay Alex Dixon. Si Alex Dixon ay hindi umiwas, hindi rin siya nagbigay daan, hinawakan niya ang baseball bat. Nang inakala ng kanyang nakababatang kapatid na sasampalin siya, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang paa at sinipa siya sa tiyan. Biglang nagbago ang mukha ng kapatid, ito ay masakit, agad na lumitaw ang isang basang marka sa kanyang pantalon, at isang malaking halaga ng mabahong likido ang naghalo-halong damaloy mula sa kanyang pantalon. Natigilan ang mga tao sa gilid, hindi nila inaasahan na sip ni Alex Dixon ang nakababatang kapatid na ito hanggang sa mawalan siya ng kontrol, at kahit tae ay pinalayas. Agad na nabasa ang pantalon ng kapatid, isang malaking halaga ng sheet, SH*T, SH*T, and SH*T ang lumipad pababa na parang Yellow River, tumutulo pababa na parang fountain. Kagigising lang ng berdeng balat na nakahandusay sa lupa, bago pa niya mabawi ang kanyang katinoan, bigla niyang nakita ang napakaraming tubig na umaagos patungo sa kanya. Bakit napakabaho? Tumalsik ang berdeng balat sa buong mukha niya, at agad siyang nakaramdam ng mabahong amoy, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, at natuklasan niya na maliban sa dugo sa kanyang ulo, mayroon ding madulas na mud soap sa kanyang kamay. Greenskin bro, pasensya na, kumain ako ng hot pot ngayong gabi. Nagpanik ang kapatid, napahawak siya sa tiyan at napaungol sa sakit habang humihingi ng tawad sa gulat. Ang mabahong tubig sa mga imburnal ngayon, kasabay ng masangsang na mud soap, ay naging sanhi ng hindi na makayanan ni Ching Pai, nakagigising pa lang, upang muling mawala ng malay. Dang, 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 dang. Kasunod ng malutong na tunog ng metal. Natigilan ang natitirang mga crampon, nahulog sa lupa ang mga talam sa kanilang mga kamay. Masyadong mabangis ang batang ito, wala pang isang minuto, binitawan na niya ang ilan sa kanila. Ito ay walang kahirap-hirap gaya ng pagbuga ng alikabok. Maging si Brother Chingpi, na pinakamagaling naman lalaban sa kanila, ay nawala ng malay sa lupa. Sa sipa ni Alex Dixon ngayon lang, tuluyan na niyang masisipa ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nailabas lang niya ang tae sa tiyan ng kanyang nakababatang kapatid. Bumuhos ang lahat ng SH*T at SH*T, nabasa ang mukha ni Brother Chingpi, mahirap sabihin kung sinasadya ba niya o hindi. Ang kanyang tumpak na kontrol sa puwersa ay napakahusay.
Ang isang grupo ng mga underling ay tumingin kay Alex Dixon na may takot, nakaramdam sila ng lamig mula sa likuran nila. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan sila. Saka sinabi, "She is my sister." Sino ang nagsalita ng dirty words sa kapatid ko kanina? You think you are qualified to be rude to my sister? Nagkatinginan ng grupo ng mga underling sa isa't isa na nagtataka, paano sila maglalakas loob na tumugon sa sandaling ito. Hindi mo naman sasabihin, di ba? Bahagyang ngumiti si Alex Dixon at binilang ang kanyang mga daliri. Ang malutong na tunog ng kaluskos ay nagparamdam sa kanilang mga kampan na natakot. Nagkatinginan sila at binigyan ng tingin ang isa't isa. Bigla nilang tinuro ang mga lalaking berde ang balat at dilaw ang buhok na parang nakipag-appointment sabay sabi. Sila na, mabagal na nagising si Green-skinned nang bigla niyang narinig ang nakatalikod na kapatid sa kanya. Agad siyang nagalit kaya nagmura siya. Isang grupo ng mga bastard, ako ang iyong pangatlong amo. Ngunit sa oras na ito, kahit nagamitin niya ang pangalan ng ikatlong ulo, hindi ito sapat para sugpuin sila. Nanginginig ang ilang maliliit na kapatid, ayaw nilang ma-kick out sa kanila sh** ni Alex Dixon, tila nabasag ang pantog at tumbong ng maliit na kapatid, habang buhay na siyang nakahiga sa kama. Sa harap ni ate ang mura ng bibig mo ha. Yumuko si Alex Dixon at kinuha ang bahaging brick mula sa lupa, sigaw niya sa mga lalaki, "Go, knock out his teeth, this thing specializes in dealing with sheep mouths, let's see who dares to speak so arrogantly in the future." Nagpumiglas si Brother Chingpi na bumangon, naglabas siya ng ngipin at sumugod pasulong, galit na galit niyang sinuntok si Alex Dixon. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, lumipad palabas ang laryo sa kanyang kamay at saktong tumama sa mahalagang bahagi ng pantalon ng lalaking may balat. Ang berdeng balat ay biglang nagpakita ng nakakagulat na ekspresyon, isang nakakalokong sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan, at umagos ang dugo sa kanyang pantalon. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang pantalon at bumagsak sa lupa, gulong sa sakit. Nanginginig ang ilan sa kanyang mga kampan habang nanunood. Gamit ang ladrilyo na ito, nagpadala na Duraj ang laruan ni Brother Greenskin. Masyadong walang awa ang kanyang pag-atake. Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, "Kasama kayo ni Chingpi." Hindi, agad na sumigaw ang isa sa kanyang mga kasambahay na parang nakuryente, si Chen Weihao ang tumawag sa Chingpi, "Hiniling kami ni Chingpi na pumunta, it's none of my business, I'm just an errand boy." Ayaw niyang durugin ang laryo. Upang patunayan ito, mabilis niyang pinulot ang ladrilyo, kinagat ang kanyang mga ngipin, at binasag ito sa bibig ng lalaking may balat, tahimik niyang bulong sa puso. "Kuya Berde ang balat, ang kapatid na ito ay hindi gustong mamatay, I'm sorry." Bang, nabasag ang board sa bibig ni Chingpi, agad na napuno ng dugo ang bibig niya, at may lumabas ng ngipin. Kaagad pagkatapos, ang iba pang mga alipors ay sumugod din, na iniugoy ang ladrilyo patungo sa Greenskin. Kasunod ng kahabag-habag na sigaw ni Greenskin, nabasag siya hanggang sa napuno ng dugo ang mukha, ilang ngipin na lang ang natira sa bibig niya. Sinulyapan ni Alex Dixon ang nanginginig niyang mga kampan at malamig na sumigaw, "Lumuhad kayong lahat sa gilid." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang grupo ng maliliit na kapatid ang tumakbo sa gilid ng kalye at magalang na lumuhad sa isang hilera sa harap ni Su Chingcheng. Ang eksenang ito ay nabigla kay Su Chingcheng. Pero pakiramdam niya ay mas gwapo lang si Alex Dixon sa mga oras na ito. Bumalik siya sa katinuan at tumakbo na may pulang mukha. "Alex, hindi ko inaasahan na babalik ka para hanapin ako." Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung hindi ako sumama, hindi ba ito magdudulot ng malaking pagkakamali?" Sinabi ni Su Chingcheng, "May naka-install na alarm system ang aking telepono. Noong natakpan nila ako ngayon, palihim kong pinindot ang button, malapit nang dumating ang mga gwardya." Tuma-NGO si Alex Dixon, kung hindi niya inilagay ang spiritual sense sa kanya, hindi makakarating ang mga guard sa tamang oras, may nangyari sana ngayong araw. Sinulyapan ni Su Chingcheng ang malungkot na may balat sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas, malamig siyang ngumuso, "Hindi ko akalain na si Chen Weihao pala, ngayon lang, nagligtas ako sa kanya ng basta-basta, bukas, ipaparamdam ko sa kanya na patay na siya." Sa oras na ito, nagkaroon ng tunog ng alarm na wula, ilang sasakyan ang mabilis na dumaan dito.
Isang malaking grupo ng mga gwardya ang tumalon mula sa sasakyan at laking gulat nila nang makita ang eksena. Matapos makumpirma na maayos si Su Chingcheng, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Kung ang anak na babae ng Su family ay nawala ang kalahati ng kanyang buhok, silang lahat ay mananagot. Sa pagtingin sa mga gwardya at dinala ang grupo ng mga gangster sa kotse, naalala ni Su Chingcheng ang mga salita ni Alex Dixon kanina at ang kanyang magagandang mata ay hindi maiwasang magdilim. Nakababata niyang kapatid ang tingin niya rito. Kung iyon ang totoo, handa na siyang manatili sa tabi nito mula ngayon. Sa pagkakakilanlan ng nakababatang kapatid na babae, hindi na niya ito guguluhin pa. Kabanata 747 kinaumagahan, bago pa makabangon si Alex Dixon sa kama, nagising siya sa ingay sa sala. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang wala na ang kanyang asawa. Lalong lumakas ang ingay sa sala, sinuot ni Alex Dixon ang kanyang damit at lumabas, natagpuan niya ang isang malaking grupo ng mga nasa katanghaliang gulang at matatandang babae na nakaupo sa sala ng villa. Ito ay kasing sigla ng isang palengke. Napapaligiran si Helena ng mga babaeng ito at puno ng ngiti. Tumayo din si Jane Lewis sa likod ng sofa sa sobrang pigil na paraan at tumulong sa pagdadala ng tsaa at tubig. Nang makita nila si Alex Dixon na lumabas, ilang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagtaas ng ulo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, nagpalitan sila ng tingin. Mabilis na sabi ni Helena, hayaan mong ipakilala ko ang lahat, this is my son-in-law, Alex Dixon. Oh, ang ilang nasa katanghaliang gulang na kababaihan ay tuma-NGO at binawi ang kanilang all na parang mga mata mula kay Alex Dixon, may bakas ng panghahamak sa mukha ng dalawang babae. Helena, ito ang manugang mo, akala namin siya ang big boss. Oh, pumunta kami dito para makita ka, ang magaling na manugang. Mukhang trabahador ang manugang mo. Isang grupo ng mga babae ang nagdaldal, na nagpapakita pa ng dismayadong mga tingin. Lumapit si Jane Lewis at bumulong kay Alex Dixon, Alex, lahat sila ay mula sa Shu family, nandito sila para makita ka. Tingnan mo ako, nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Medyo nahihiya si Jane Lewis at mahinang sinabi, hindi ka ba nagpadala ng ilang daang pulang pakete sa WeChat group ng pamilya noong nakaraan? May ilang presidente din na sumama sa grupo para batiin sila. Kaya ang mga tiyuhin at tiyahin ang akala ng pamilya Shu na ikaw ang big boss at espesyal na pumunta sa iyo. Ganun ba? Walang magawang umiling si Alex Dixon sa kanyang puso. Oo naman, imposibleng hindi pa natilihin ang isang mababang profile. Sa oras na ito, ang ilang kababaihan ay nagpalitan ng tingin at nakatingin sa kanya ng masama. Ang mayaman na ugali ni Alex Dixon ay kumalat na sa grupo ng pamilya Shu. Bagamat inakala ng iba na siya ay sadyang nagpapanggap na mayaman, mayroon din namang nag-iisip na siya ang amo. Gayunpaman, nang pumunta sila upang tingnan ngayon, alam nilang nakasuot talaga si Alex Dixon ng mga lokal na produkto at nakasuot pa ng isang pares ng flip-flops, hindi siya ang big boss na inakala nilang matabyunan ng mga branded na paninda. Nakaramdam din ng hiya si Helena at agad na sinama ng tingin si Alex Dixon. Ang basurang ito ay palaging nakasuot ng ordinaryong damit, hindi niya alam na katulad siya ng ibang mga amo, nakasuot siya ng branded na suit at leather na sapatos, may mga mararangyang sasakyan na paparating at paalis, at may mga driver na susando sa kanya. Tanong ng isang babae, Alex Dixon, sabi ng biyenan mo ikaw ang boss, saang presidente ka ba ng kumpanya? Bago pa makapagsalita si Alex Dixon, malamig na sinabi ni Jane Lewis, si Alex ang presidente. Siya ang manager ng Haicheng Group Company. Kasalanan ng lahat ni Helena ang pagiging walang kabuluhan. Nagpakalat siya ng tsismis sa mga kamag-anak ng Shu family, na sinasabi na ang kanyang manugang ay presidente. Ngayong hinanap siya ng kanyang mga kamag-anak, bigla siyang nalantad. So it was just a small manager, agad namang ngumisi ang babae, sinadya niyang ibinaling ang kanyang ulo at sinabi sa iba pang mga babae, I knew it, walang presidente na ganito. Agad namang ngumiti ang mga babae na alam at sobrang saya. Napuno sila ng selos, nainggit lang sila na nakahanap si Helena ng manganga ng presidente at sinupil sila. Ngayon na nakita nila na si Alex Dixon ay isang maliit na manager lamang, sila ay labis na natuwa. Sa anumang kaso, hindi niya kayang makitang mabuti ang iba. Hindi na niya hinintay na mabuhay pa ang iba kaysa sa kanya. Hindi napigilan ni Helena ang pagkapahiya, upang mapanatili ang kanyang mukha. Agad siyang ngumiti at sinabing,
ang aking manugang ay maraming kilala sa mga amo, noong nakaraan, sumama pa siya sa grupo upang magdiwang, ang aking anak na babae ay nagtatag ng construction company, speaking of which, president din ang manugang ko. Nang humina ang boses niya, tumawa ang isang babae, maliit na kumpanya lang tulad ng anak mo, maraming kumpanya sa Yan Capital, kaya hindi ito big deal. Nakaramdam ng awkward si Helena at pinandilitan si Alex Dixon. Ang basurang ito ay maaaring manatili sa kwarto at hindi lumabas. Anong kahihiyan? Sa sandaling ito, isang babae ang sadyang nagsabi, hindi ba kilala ni Alex Dixon ang ilang malalaking boss? Pumunta kami dito sa pagkakataong ito para humingi ng tulong sa kanya. Sister Fung, sabihin sa tanong mo na hindi niya alam. Sa pagkakataong ito, naalala rin ni Helena, mabilis siyang tumayo at mayabang na sinabi kay Alex Dixon, Alex, pangitlong tiyahin mo na yan, pang-apat na tiyahin mo ito, at ika-anim na tita, kamustahin mo sila. Nakaramdam ng disgusto si Alex Dixon sa kanyang puso at tuma-NGO. Ang kanyang perfunctory attitude ay lalong hindi nasisiyahan kay Helena, ibinaba niya ang apoy at sinabing, dumating ang iyong mga auntie na may dalang ilang kontrata ng pamilya Shu, agad mo silang kinuha at pinirmahan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, anong kontrata? Ayan na nga, kumuha agad si Helena ng ilang kontrata sa coffee table at inutusan ni Alex Dixon, hindi mo ba kilala ang maraming big boss, maghanap ka ng kanilang boss at pirmahan mo ang mga kontratang ito. Nagyabang siya sa harap ng mga kamag-anak ng Shu family, sinabi na ang kanyang manugang ay presidente. Ngayon, lumapit sa kanya ang ilang babaeng ito at gustong tulungan siya ng kanyang manugang, matapos ang isang ikot ng pagsuyo, pakiramdam ni Helena ay lumulutang siya sa hangin. Para sa kapakanan ng kanyang mukha, agad na pumayag si Helena at ipinagmamalaki na ang kanyang manugang ay kamangha-mangha. Ngayon, hindi niya kayang mawala ang kanyang huling bahagi ng mukha. Tiningnan ni Alex Dixon ang kontrata at nakaramdam ng hindi kasiya siya sa kanyang puso. Ang ilang mga kontratang ito ay lahat ay pinag-isa para sa Shu family, mas maliit ang kinita ng kumpanya ng kabilang partido, kinailangan pa nilang bayaran ang mga pagkalugi, kung ibang kumpanya, hindi nila ito pipirmahan. Hindi nakakagulat na dumating ang mga kamag-anak ng Shu family dala ang mga kontrata, gusto nilang maging gastador si Helena. Kailangan mong pirmahan ang kontrata para sa akin sa loob ng araw na ito, mayabang na sabi ni Helena. Ayaw namang pakialaman siya ni Alex Dixon at sinabi kay Jane Lewis, may gagawin ako, lalabas muna ako. Pagkatapos sabihin yon, lumabas siya ng pinto at hindi pinansin ang tinatawag na mga kamag-anak ng Shu family. Nasabi na niya, ang mga babaeng ito ay hindi madaling pakitunguhan, at hindi sila partikular na narito para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak, nandito sila para suyuin si Helena at gawing tanga. Nang makitang umalis si Alex Dixon, naramdaman ni Helena na natangay ang kanyang mukha, napatalon siya sa galit at napamura. Alex Dixon, bumalik ka dito, kung hindi mo pipirmahan ang mga kontratang ito, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita pinapasok. Naglakad na si Alex Dixon papunta sa pinto. Tumingon siya at malamig na nagtanong, iyo ba ang Villa? Biglang natahimik si Helena, ang Villa ay pinalitan ng pangalan ni Alex Dixon, saan niya nakuha ang tiwala niya. Umalis si Alex Dixon nang hindi lumilingon, sa sobrang galit ni Helena ay kinuha niya ang tasa ng tsaa at inihagis sa lupa, nanginginig ang buong katawan niya. Dahil sa basurang ito, nawalan siya ng mukha sa pamilya. Sa oras na ito, nagsimula na rin siyang kutsain ng ilang babae. Helena, hindi ba maliit na manager lang ang manugang mo? Kamusta President, tignan mo ang yabang mo. Pinapanta mo kami dito ng walang kabuluhan, akala ko napakagaling ko ng manugang mo. Sa huling beses na nagpadala ka ng pulang pakete, humiram ba ang manugang mo ng loan shark para masira ang kanyang reputasyon? Kalimutan mo na ito. Terena, humingi tayo ng tulong sa anak ni Shu Chun. Mabuting tao ang kanyang anak. Siya ay ang tunay na presidente. Pinagtatawanan siya ng mga babae habang tumatayo at umalis. Mukhang marangya ang Villa na ito, marahil ay inupahan ito ni Helena para mapanatili ang kanyang reputasyon. Anyway, napaka-vain niya, walang bagay na hindi niya magawa, sila ay orihinal na nagdala ng isang mapagbigay na regalo, ngayong nakita nilang walang kakayahan si Alex Dixon, inalis nilang lahat ang mga regalo, agad namang nabalisa si Helena at mabilis na umakyat, teka, mag-iisip ako ng paraan para mapirmahan ko ang kontrata.
Kabanata 748 Kalimutan mo na, hindi siya pinansin ng mga babae, sa pagiging duwag ng manugang mo. Anong magagawa niya? Si Shu Chun pa rin ang pinaka-maaasahan. Kahit anong paghingi ng tawad ni Helena, hindi tumigil ang mga babae. Ang ganitong uri ng pamilya na walang pera at kapangyarihan, sila ay hindi sinasadyang manganak. Puno ng galit ang tiyan ni Helena. Pinanood niya ang pag-alis ng mga babae at inalis pa ang mga regalong ipinadala nila. Galit na galit siya sa kanila kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Itinapon lang ng basurang ito ang lahat ng mukha niya. Siya ay nagpapahayag sa harap ng mga kamag-anak ng Shu family, ngunit ngayon, naipahayag na niya ang kanyang tunay na kulay. Kapag bumalik ang mga babaeng ito sa Shu family, tiyak na magchichismisan sila tungkol sa kanya. Kapag dumating ang oras na yon, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Galit na galit si Helena kaya nagmura siya sa bahay. Alam na ni Jane Lewis na papagalitan siya at matagal na niyang iniwasan. Sa simula, mayroon pa siyang mahalagang bagay na iaanunsyo sa lahat sa umaga, ngunit pagkatapos na guluhin ng ilang kamag-anak mula sa pamilya Shu, wala na siya sa mood na gawin yon. Sa ilalim ng panunumbat ni Helena, lumabas ng pinto si Jane Lewis at tinawag si Alex Dixon. Alex, nasaan ka, miss? Anong problema? Si Alex Dixon ay nasa kotse, naghahanda na magmaneho papunta sa joint ventures para tingnan. Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis at sinabing, "Hubby, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang magpanik." Ano ba talaga yun? Ngumiti si Alex Dixon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tumawag si Jane Lewis ng sobrang kaba. Lakas ng loob ni Jane Lewis at namumula ang mukha. "Hubby, I think I have." Ano ito? Hinawakan ni Alex Dixon ang manibela at hindi malay na nagtanong. Ngunit pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya ay napabuntong hininga siya at agad na tuwang-tuwa. Sa oras na ito, inayos na ni Jane Lewis ang kanyang kalooban at sinabing, "Mukhang buntis ako." "Ganun ba? Totoo ba?" Agad na tinamaan ng excitement si Alex Dixon at muntik na niyang mahawakan ang accelerator. Agad niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nanginginig habang hinahawakan ang kanyang phone. Tanong niya ulit. "Wife, buntis ka ba talaga?" "Oo, pero ako mismo ang nahulaan, hindi pa ako sigurado." Narinig ni Jane Lewis ang gulat na tono ni Alex Dixon at tuwang-tuwa rin siya. Kung tutuusin, ito ang kanilang unang anak. "Great, asawa, nagsumikap ka." Tuwang-tuwa si Alex Dixon na namula ang mukha, hindi pantay ang kanyang paghinga. "Asawa, nasaan ka? Babalik ako agad." Ayaw na niyang pumunta sa joint ventures, gusto lang niyang bumalik sa tabi ng asawa. Ito ay mahusay, siya ay nagkaroon ng isang anak at magiging isang ama. Magsasalita pa lang sana si Jane Lewis nang bigla niyang marinig ang panunumbat ni Helena Sevilla. Kung bumalik si Alex Dixon ngayon, hindi ba siya magkakaroon ng alitan kay Helena? Mabilis niyang sinabi, "May mga bagay pa akong gagawin ngayon, kailangan ko nang lumabas, magpatuloy ka muna sa negosyo, huwag ka nang bumalik." "Asawa, gusto mo bang paalisin kita?" Tanong ni Alex Dixon. Nag-aalala siya sa kalusugan ni Jane Lewis ngayon. "No need, I am already here." Mabilis na umiling si Jane Lewis. Kaya lang sumuko si Alex Dixon, ngunit hindi mapigil ang labis na kaligayahan sa kanyang puso kahit anong mangyari, pati ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi rin niya alam kung lalaki o babae ang bata sa sinapupunan ng asawa niya. Gayunpaman, anuman ang mangyayari, ito pa rin ang unang anak nila ni Jane Lewis. Ang dating malungkot na mood ni Alex Dixon ay agad na nawala. Ngayon, gusto na lang niyang yakapin ang asawa at paikot-ikot. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala na ngayon lang pala niya kinontra si Helena, baka magalit na naman ang biyena niya sa harap ng asawa. Ngayong buntis na ang kanyang asawa, ayaw ni Alex Dixon na mag-udyok ng hidwaan kay Helena. Agad niyang tinawagan ang isa sa mga bodyguard sa villa at hiniling na kunin ang kontrata. Para sa kaligtasan ng kanyang asawa sa bahay, pinirmahan pa rin niya ang kontrata sa mga kamag-anak ng Shu family. Ayaw niyang araw-araw na mahihirapan si Helena at maapektuhan ang pagbubuntis ng asawa. Matapos makuha ang kontrata, tumawag si Alex Dixon kay Jiang Handong ng Jiang's Corporation. "Boss Jiang, pwede mo ba akong bigyan ng favor?" Sa mata ng mga kamag-anak ng pamilya Shu, ang ilang mga kontratang ito ay malalaking kontrata, ngunit sa Jiang's, ang mga ito ay mga lingga lamang.
Ayaw hanapin ni Alex Dixon ang Lin's Group, kaso sobrang daming problema. Bukod dito, gusto niyang hanapin ang Haicheng Group Company o ang Wanhao Company, Wang Lixiu. Malayo ang headquarters ng dalawang kumpanyang ito sa Yan Capital, at ilang araw na lang bago nila pirmahan ang mga ito, tanging ang Jiang family ang pinakamabilis. Sumang-ayon si Jiang Handong nang walang pag-aalinlangan, at hindi man lang nagtanong tungkol sa nilalaman ng kontrata. Sa kanyang palagay, nagkusa si Alex Dixon na pumirma sa kontrata sa kanya ay dahil nabigla siya sa hindi inaasahang pabor. Hinayaan ni Alex Dixon na kumuha ng kontrata sa kumpanya ni Jiang at nakahinga ng maluwag. Anyway, ibabalik niya ang isang kontrata na may dobling halaga ng pera sa kumpanya ni Jiang sa hinaharap. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang kanyang pananabik, tumalikod siya at bumalik sa villa, nakatutok sa paghihintay sa pagbabalik ng asawa. Pagbalik niya, hindi niya alam kung saan nagpunta si Helena. Walang laman ang bahay. Wala pang 2 oras, tumawag si Jiang Handong. Master Dixon, napirmahan na ang kontrata, kailangan mo ba akong tingnan? Pasensya na sa abala, tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, maaari mong ipapadala ang mga kontratang ito sa taong namamahala sa kanilang kumpanya. Muling sinabi ni Jiang Handong, Master Dixon, may isa pa. Sinuri ko ang mga kumpanyang ito, may ilang mga utang, ang mga utang ay nasa kamay ng Jiang family, ang mga kumpanyang ito ay kasalukuyang may utang, bakit ka may mga negosyong pakikitungo kasama nila? Hindi maipaliwanag ni Alex Dixon, ito ay mga kamag-anak ng kanyang biyenan, kaya sinabi niya, maaari mo bang ipasa sa akin ang mga utang na ito, babayaran ko rin ang mga utang ngayon. Ngumiti si Jiang Handong at sinabing, kaunting pera lang, paano ko mahihirapan si Master Dixon, ipapadala ko kaagad ang mga papeles, kung gusto mong makipag-usap sa akin tungkol sa pera, masyado kang magalang. Sa pamamagitan ng repairing ointment ng joint ventures, ang Jiang family ay nakakuha ng daan-daang milyong dolyar, higit pa rito, posible para sa kanila na kumita ng pera sa darating na panahon, paano siya makatingin kay Alex Dixon ng pera? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, ibigay mo sa akin. Sa mga tao ng 4 na malalaking pamilya ng Yanjing, ang 10-10 milyon ay maliit na halaga lamang, kung tatanggi pa siya, parang ang pike niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga dokumento ng utang ay inilagay lahat sa mesa ni Alex Dixon, ang pinagkakautangan ay pinalitan ng kanyang pangalan upang maalis niya ito sa anumang oras. Napirmahan na ang kontrata. Walang pakialam ang Jiang family sa maliit na halaga nito, hindi mahalaga kung kinita nila o hindi, panay ang mukha nila kay Alex Dixon. 1. Ang mga dokumento ng utang ay nahahati sa kanilang bahagi, sila ang mga subsidiary na kumpanya ng pamilya Xu. Kinakalkula ni Alex Dixon at alam na ang kabuuan ay humigit kumulang 60 milyon, mukhang maganda ang kalagayan ng pamilya Xu. Ngunit sa totoo lang, baon sila sa utang, kung hindi hahanapin ng mga babae si Helena para makaisip ng solusyon. Dahil ang pulong ng pamilya Xu ay gaganapin, si Alex Dixon ay masyadong tamad na ihanda ang mga regalo. Plano niyang ituring na regalo ang mga utang at hayaan din ng Xu family na tratuhin ng mas mabuti si Helena para hindi maapektuhan ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Sa gabi, sa wakas ay bumalik sina Helena at Albert Leways na may pagod sa kanilang mga mukha. Nang makita ni Helena si Alex Dixon, agad siyang nagalit, tumalon siya at sinaway siya. Basura, pinahiya mo talaga ako ngayon, ang mukha ko'y lubos na pinahiya mo. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na hindi papansinin ni Alex Dixon si Helena, ngayon, alang-alang sa kapayapaan ng isip ng kanyang asawa, maaari rin siyang magpanggap na hindi siya naririnig. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling sinabi ni Jane Lewis, Nay, huwag mo nang pakialaman si Alex, ay parang buntis ako. Nasa kalagitnaan ng pag-iinit ni Helena nang bigla niyang marinig ang bagay na ito at nanlamig ang buong katawan niya. Anak, buntis ka talaga? Nagulat din si Albert Lewis nang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, matagal na niyang inaabangan ito. Ngayon, sa wakas ay madala na niya ang kanyang apo. Simula ngayon, sa kanyang pag-uwi, masisiyahan na rin siya sa kasiyahang maasikaso ang apo. Kabanata 749 si Helena naman ay parang talong na nagyelo. Hindi talaga siya maaaring maging masaya. Siya ay minamaliit ng mga kamag-anak ng Xu family ngayon,
Ang lahat ng ito ay dahil si Alex Dixon ay hindi presidente at walang higit sa 100 milyong yuan na halaga ng mga ari-arian, iniisip niya kung kailan makikipagdiborsyo ang kanyang anak na babae at hinihiling sa mga kamag-anak ng Shu family na ipinakilala ang presidente sa Yan Capital. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, mahahanap niya ang third young master ng Dixon family at makikilala niya ang kanyang anak. Pagkatapos, magkakaroon siya ng pagkakataong kumita ng kayamanan. Kung maaari siyang maging biyenan ng Dixon clan, magagawa niya ang anumang gusto niya sa harap ng mga kamag-anak ng Shu family. Gayunpaman, ayaw ipakita ito ni Helena, kaya nasabi na lang niya ng hindi masaya. Totoo man o hindi pa ako nagpupunta sa ospital para tingnan ito. Ma, bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Alex Dixon. Ako, hindi ako masaya. Dali-dali itong tinakpan ni Helena at pinisilang isang ngiti. Pagod ako ngayon. Nagpunta kami ng tatay mo para bumili ng regalo para sa grand meeting ng Shu family bukas. Habang nagsasalita ay mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto, babalik muna ako sa kwarto ko para magpahinga. Iya, pagkatapos ng family gathering pwede ka munang pumunta sa ospital para magpa-check up. Itong matandang hag, ano ang ugali niya? Medyo hindi nasiyahan si Albert Lewis. Ngunit ipinaliwanag pa rin niya kay Alex Dixon, pagod ang nanay mo sa paglalakad ngayon. Kailangan niyang magpahinga. Tuma NGO si Alex Dixon. Anyway, anong klaseng ugali meron si Helena? Wala siyang pakialam, basta maganda ang mood ng asawa niya, ayos lang. Pagbalik nila sa silid sa gabi, maingat na niyakap ni Alex Dixon si Jane Lewis, natatakot na sumakit ang tiyan nito. Jane Lewis pouted and said, I am not made of glass. Bakit ka nag-iingat? Asawa, natatakot akong isiksik ang bata sa tiyan mo. Napakamot ng ulo si Alex Dixon at ngumiti ng nakakaloko. Bakit hindi na ako matulog sa sala simula ngayon? Hindi na kailangan, itinulak siya ni Jane Lewis at namumula ang mukha. Pagkatapos ng family meeting bukas, pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Okay, tuwang-tuwa si Alex Dixon at sa sobrang tuwa ay hindi siya makatulog. Maingat niyang niyakap ang katawan ng asawa, hanggang sa nakatulog na ang kanyang asawa ay hindi pa rin siya makatulog. Siya ay magiging isang ama, hindi niya alam kung lalaki o babae ang bata sa sinapupunan ng kanyang asawa, kahit na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay makajos na ngayon, imposible para sa kanya na makilala ang kasarian ng fetus ng napakabilis. Kinaumagahan, dinala ni Albert Lewis ang kanyang buong pamilya upang lumahok sa pulong ng pamilya ng Shu sa isang napakagandang paraan. Kung pag-uusapan, ang pamilya Shu ay hindi maliit at may ilang matagumpay na tao. Gayunpaman, ang pamilya ni Helena ang may pinakamaraming katayuan sa pamilya Shu. Ang lokasyon ng pagtitipon ay sa mansyon ng pamilya Shu sa Yan Capital. Sa orihinal, ang pulong ng pamilya Shu ay ginaganap isang beses sa isang taon. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Shu ay bumababa araw-araw, at ang pangangasiwa sa pulong ng pamilya ay kailangang gumastos ng malaking pera, kaya't ito ay binago sa bawat ilang taon. Ngunit gayunpaman, nang marating ni Alex Dixon at ng kanyang pamilya ang pasukan ng mansyon, marami ng mag-agarang sasakyan at nakaparada sa labas. Ang pinakakapansin-pansin ay ang Rolls-Royce na hindi higit sa $1,000,000. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng branded suit. Siya ay may pinong hitsura at nakasuot ng isang pares ng gintong rimmed na salamin. Maraming kamag-anak ng pamilya Shu ang nakapaligid sa binatang ito at patuloy na nambobola sa kanya. Puno rin ng inggit ang mga mata ni Helena, maasim na sabi niya, tingnan mo si Lu Jian, magaling na siya ngayon, dahil lang sa presidente. Sino yun? Napatingin dito si Alex Dixon, naramdaman lang niya na napaka-ordinaryo ng sasakyan. Ang alinman sa mga kotse sa kanyang garahe ay mas mahal kaysa rito. Sinabi ni Jane Lewis, naaalala mo pa rin si Tita Shu Chun, tama, anak niya yun. Tita, biglang naalala ni Alex Dixon. Hindi ba ito ang shrew na inagaw ni Helena ang kanyang pulang pakete sa WeChat group ng Shu family sa huling pagkakataon? Darating din si Shu Chun sa pagtitipon ng pamilya Shu. May mga kamag-anak ng pamilya Shu na nagtipon sa pasukan. Mabilis na yumuko si Helena at binati sila. Gayunpaman, gaano man siya kababa, walang gaanong kamag-anak na mainit sa kanya. Karamihan sa kanila ay nagbigay lamang ng tunog na N mula sa kanilang mga butas ng ilong at hindi pa siya pinansin.
Sa sandaling ito, dahan-daang dumaan ang isang puting BMW, nagkagulo ang mga tao nang tanggapin nila ito. Nakita ni Helena at agad na hinayla si Jane Lewis at tumakbo pasulong. "Bilisan mo, nandito na ang iyong malaking tiyuhin. Halika at batiin natin siya. Ang iyong malaking tiyuhin ay ang magiging pinuno ng Shu family. Bilisan natin at umalis na." Huminto ang BMW, pagkabukas pa lang ng pinto ay walang lumabas, maraming miyembro ng pamilya Shu ang mainit na tinanggap at binati sila. Hinarang si Helena ng mga tao sa labas, hindi man lang siya makasiksik, sa sobrang pagkabalisa niya ay muntik na siyang mamatay. Binuksan ng driver ang pinto at lumabas sa loob ang isang matangkad na matandang nasa edad 50 anyos. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at isang binata na may hiwa ng crew. Agad na naghiyawan ang mga tao, "Tito, nandito na po kayo, pasok po kayo. Ito ang anak mo, Shuhua, tama ba? Mukha siyang talentado talaga. Kinausap ka na ni Shu Old Master, sinabi rin niya na ibibigay niya sa iyo ang posisyon ng patriarch sa susunod na taon, aalagaan niya mabuti sa hinaharap." Isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ang sumusubok na purihin siya, dahil ang malaking tiyuhin na ito ang magiging susunod na Shu family patriarch. Malaki ang kapangyarihan ng Shu family patriarch, hindi lamang niya mapapakilos ang mga koneksyon ng buong pamilya, ngunit mayroon din siyang pinakamataas na prestihiyo, may karapatan din siyang paalisin o sumali sa pamilya. Ang pangalan ng panganay na tiyuhin ay si Shu Qiming, at siya ang panganay na anak ni Shu Old Master. Kahit na ang kanyang ekonomiya ay hindi mas mataas sa pamilya, ang kanyang katayuan ay mas mababa lamang sa matandang master. Sa pagharap sa pagbati ng mga miyembro ng pamilyang Shu, kalmado ang ekspresyon ni Shu Qiming habang binabati niya ang mga tao sa paligid. Pawis na pawis si Helena, at hirap na piniga, hinayla niya si Jane Lewis at sinabing, "Shu, Pinsan Shu, ito ang aking anak na si Jane Lewis, binabati ka." Pagtapos, pinindot niya ang ulo ni Jane Lewis at pinilit siyang yumuko sa kabilang partido. Ang mga talukap ni Shu Qiming ay kumaibat at bahagya siyang tuma-NGO na parang hindi niya ito nakita. Tumalikod siya at yumuko ulit, pumunta siya para makipag-chat sa ibang tao. "Mom," naramdaman din ni Jane Lewis ang panghahamak ng kabilang partido at malungkot na itinulak ang kamay ni Helena palayo. Nandito siya para dumalo sa piging at hindi umasa sa pamilya Shu, kaya bakit siya hihingi ng gulo? Ngunit hindi binawi ni Helena ang kanyang kamay at patuloy na masikasong sinabi, "Pinsan Shu, nabalitaan kong pumirma ang iyong kumpanya ng isa pang malaking kontrata, binabati kita." Kahit na si Helena ay puno ng mga nakakabigay puri na salita, ang pamilya ni Shu Qiming ay hindi man lang siya tiningnan mula sa simula hanggang sa wakas. Gusto pa rin ni Helena na makipagkamay sa kanyang anak na si Shu Hua, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay, hindi man lang siya nililingon. Direkta niyang nilagpasan ang kamay ni Helena at nakipagkamay sa mga kamag-anak ng Shu family sa likod niya. Bakas sa mukha ni Helena ang kahihiyan, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Pagkatapos ng lahat, ito ang magiging pamilyang Shu, kaya kinailangan niyang sumipsip sa kanila. Sa sandaling ito, naglakad si Lu Jian mula sa gilid. Ang mga kamag-anak na sumiksik sa tabi ni Shu Qiming ay agad na nagkusa na magbukas ng landas, may nagtulak pa kay Helena ng buong lakas. Matikas na lumakad si Lu Jian at nakangiting sinabi, "Hello, Uncle, balita ko pumirma ka lang ng isang malaking kontrata, nakakamangha ka talaga." "Oh, ito si Jian," isang ngiti ang lumitaw sa walang pakialam na mukha ni Shu Qiming sa unang pagkakataon. Sabi niya, "Nabalitaan ko na nagretiro ang tatay mo sa second tier at hinayaan kang maging direktor ng pharmaceutical company, ikaw din ang pinakabata at pinaka-promising na junior sa aming pamilya Shu, not bad." Ngumiti si Lu Jian at sinabing, "Tito, nambobola mo ako, kung hindi dahil sa tulong ng mga kamag-anak ko, hindi ako magiging mabilis." Tumawa ng malakas si Shu Qiming, ang mga kabataan ay hindi mayabang o nagmamadali, bihira lang talaga. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya si Shu Hua, "Halika, kamustahin mo si Jian, sa hinaharap, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon na magtulungan." Pagkatapos niyang magsalita, si Shu Hua, na may naiinip na mukha ng kaharap niya ang isang kamag-anak ng Shu family, ay agad nang umiti at iniunat ang kanyang kamay. "Jian, I treat kita ng kainan kung may pagkakataon, matagal-tagal na rin nung huli kitang nakita."
Dapat ay treat kita sa isang pagkain pagkatapos ng family gathering. Naging parang magkapatid agad silang dalawa at nagsimulang magkwentuhan. Itinulak si Helena sa gilid ng mga tao at hindi makalapit kahit gusto niya. Gusto pa niyang hilain si Jane Lewis, ngunit pinigilan siya ni Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis sa likod niya. Ngayong buntis na ang kanyang asawa, hinayla pa rin siya ni Helena papunta sa isang mataong lugar. Paano kung may problema siya? Kabanata 750. Ang Shaw residence ay may kasaysayan ng mahigit 100 taon, at nang pumasok sila, ito ay isang Qing-style courtyard house na na-renovate, parehong sinaunang at mayaman sa kasaysayan. Mayroong higit sa 100 miyembro ng pamilyang Shu na dumating upang lumahok sa pagtitipon ng pamilya. Bagamat lahat ay nirarango ayon sa seniority, lahat sila ay handang suportahan ang mayaman at makapangyarihang pamilya. Sa lobby, si Shu Old Master, na mahigit 70 taong gulang, ay nakasuot ng medium mountain jacket at nakaupo sa isang inukit na bulaklak, namumula ang mukha niya habang nakaupo sa dilaw na rosewood armchair. Sa magkabilang gilid niya ay nakatayo ang isang nakatatanda mula sa pamilya Shu, na mga 5 taong gulang, lubos siyang gumagalang sa matandang master ni Shu. Mayroon ding ilang juniors mula sa Shu family na nakatayo sa gilid habang nakababa ang mga kamay, naghihintay ng utos ng matandang master ni Shu anumang oras. Siya ang nakatatanda sa buong pamilya Shu, at ama rin ng pinakamatandang tiyuhin, si Shu Qiming, si Shu Chon ang kanyang pangalawang anak na babae. Mahusay ang kalagayan ng anak na lalaki at babae ng matandang master ni Shu sa pamilya Shu. Bukod dito, sikat na sikat din ang kanyang mga apo, ipinagmamalaki niya ang kanyang mukha at mas nirerespeto siya ng lahat. Pumasok ang lahat sa bulwagan at magalang na naghintay sa gilid. Pagkatapos, ayon sa seniority, nagbigay sila ng mga regalo kay Shu Old Master. Si Shu Qiming, kasama ang kanyang asawa at anak na si Shu Hua, ay nanguna sa paglalakad. Magalang niyang itinaas ang kanyang mga kamao kay Shu Old Master at nakangiting sinabi, "Old Master, my son, Qiming, and his family has came to visit you. I wish you good health and good luck." Pagkasabi nun ay kumuha siya ng malaking cake na may peach sa bodyguard sa likod niya at nakangiting inabot. Ang cake ay isang fruit cake, ngunit mayroong isang malaking ginseng sa ibabaw ng kahon. Ang ginseng na ito ay kasing kapal ng braso ng bata, basag ang balat nito, at may tumubo pang ang vermilion ginseng fruit dito. Lumakad pasulong si Shu Hua at nakangiting sinabi, "Lolo, nagsumikap ka sa pamamahala sa pamilya Shu. Gumastos si Itay ng 2 milyon para bumili ng 100 taong gulang na ginseng, magagamit mo ito para mapangalagaan ang iyong katawan." Sa sandaling hamina ang kanyang boses, ang mga nakapaligid na angkan ng Shu ay huminga ng mahina sa pagkagulat. Ang ginseng na ito ay halos 2 milyon, ibinigay ito ni Shu Qiming nang hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Siya ay talagang mayaman at mapagmataas. Okay. Puno ng kabaitan ang mukha ng matandang master ni Shu, at hindi niya maisara ang kanyang bibig mula sa pagngiti. Puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Hiniling niya sa mga junior na nasa tabi niya na ilipat ang mga stool at hayaang maupo ang pamilya ni Shu Qiming. Matapos umatras ang pamilya ni Shu Qiming sa gilid, hindi na makapaghintay si Shu Chon na lumakad pasulong at hilahin ang kanyang anak na si Lu Jian kasama niya. Tumingin si Shu Old Master at nagtanong, bakit wala si Ziming? "Lolo, ang aking ama ay pumirma ng isang malaking kontrata kahapon. Siya ay abala sa kanyang negosyo ngayon, kaya hindi siya nakarating. Hiniling niya sa akin na ipadala ang kanyang pakiramdam sa ngalan niya." Si Lu Jian ay nagtaas ng kanyang ulo at ngumiti. Mahinahon at mahinahon niyang sagot, bilang karagdagan, siya ay gwapo, na ikinainggit ng maraming angka ng Shu. Bagamat hindi masyadong magaling si Shu Chon, maswerte lang siya at ikinasal sa presidente ng isang kumpanya. Nang magpakasal siya, namuhay siya ng isang mayamang asawa, at tinuruan pa niya ang kanyang anak ng husto, panalo lang siya sa buhay. Sinabi rin ni Shu Chon, "Itay, matagal ka nang nagsumikap para sa pamilya Shu. Ito ay tanda ng aking pagpapahalaga sa iyo. Naway mabuhay ka ng mahabang buhay at mabuhay hanggat kaya mo." Habang nagsasalita siya, inutusan niya ang mga bodyguard na dalhin ang mga regalo. Dala ng 2 bodyguard ang isang malaking kahon pasulong. Ang kahon ay natatakpan ng isang piraso ng pulang tela, ito ay lubhang mahiwaga.
Ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Shu ay nag-inat ng kanilang mga leeg at nakipaglaban upang makita kung ano ang nangyayari. Lalo na inalagaan ni Shu Chun ang kanyang mukha, ang red along ibinigay niya ay tiyak na hindi mas masahol kaysa kay Shu Qiming. Ang malaking kahon ay dinala sa harap ng matandang master, binuksan ng matandang master ni Shu ang pulang tela gamit ang sarili niyang mga kamay, biglang may gintong liwanag ang bumulag sa mata ng lahat. Sa loob ng kahon ay isang Guanyan Buddha na gawa sa purong ginto, sa nang liwanag, napakaliwanag na walang sino man ang makapagbukas ng kanilang mga mata. Bulalas ng mga tao mula sa pamilya Shu. Ang Guanyan Buddha na ito ay parang buhay, at ang halaga ng pagtatayo nito ay hindi bababa sa 3 milyon, talagang malaking bagay iyon. Si Shu Old Master ay sumikat din sa tuwa at sinabing, maaari nating ilagay ito sa ancestral hall sa likod bahay at pagpalain ang kaunlaran ng ating pamilya Shu. Pagkasabi nun ay winagayway niya ang kamay at nagmamadaling inilipat ng 2 junior ang stools, pagkatapos ay hinayla ni Shu Chun ang kanyang anak at umupo na may ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang lumahok sa pagtitipo ng pamilya ng buong lakas. Sa huling pagkakataon sa grupong WeChat ng pamilya, napahiya siya kay Alex Dixon at muntik na siyang ma-kick out ng kanyang asawa. Maya-may lumuhad siya at nagmakaawa ng matagal bago tuluyang nagbago ang isip ng asawa. Gayunpaman, ang kanyang asawang si Lu Ziming ay hindi nasisiyahan sa kanya. Kaya naman, ayaw niyang sumama sa family meeting na ito. Ang Golden Guanyan statue na ito ay itinayo ni Shu Chun sa lahat ng kanyang pagsisikap. Nais niyang bulagin ang mga mata ng mga tao sa pagpupulong ng pamilya at sugpuin sila ng pera upang mabawi ang kanyang dating mukha. Pagkaupo ni Shu Chun, pinandidirihan niya si Helena at ang kanyang pamilya na nagtatago sa likod ng karamihan. Nagtanong na siya tungkol dito. Ang manugang ni Helena ay hindi isang malaking shot. Noong huling beses na nagpapadala siya ng mga pulang pakete, malamang na gumastos na siya ng maraming pera. Matapos ipadala ni Shu Chun ang regalo, sinundan ng lahat mula sa pamilya Shu ang pagkakasunod-sunod ng mga matatanda at bata at umakyat upang isa-isang ibigay ang kanilang mga regalo. Sa oras na ito, humihingal si Shu Fugi habang dinala niya si Zhang Faang kasama ang kanyang anak na babae at tumakbo mula sa labas ng pinto. Gayunpaman, walang laman ang 2 kamay niya at wala siyang dalang regalo. Alam na ng mga kamag-anak ng Shu family sa pintuan kung anong klaseng tao siya. Ngumuso sila ng masama, pagkatapos ay ikinaway ang kanilang mga kamay at pumasok sa silid. Alam din ni Shu Fugi ang kanyang sariling mga limitasyon. Matapos batiin si Helena, masunurin siyang nagtago sa isang sulok. Sa buong pamilya Shu, maliban kay Helena, siya ang nagsusuot ng pinakamalaking damit, nagsuot pa siya ng mga lumang damit. Nang ang mga tao ng Shu family ay nagbibigay ng mga regalo sa matandang master, hindi napigilan ni Alex Dixon na magtanong, asawa, hindi ba binalik ni Tio ang isang halaga ng pera sa Yan Capital, bakit wala na siyang pera ngayon? Walang magawang umiling si Jane Lewis at sinabi sa mahinang boses, narinig ko mula sa aking ina na ibinalik ng tiyuhin ang pera upang mamuhunan sa stock exchange, ngayon siya ay lugi. Pagkasabi noon ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon, sa napakaikling panahon, natakot siya na si Shu Fugi lamang sa mundo ang makakatalo sa 10-10 milyong yuan. Anong galing? Ang mga kamag-anak ng Shu family ay nagbigay ng mga regalo sa bawat isa sa kanila. Bagamat hindi sila kasing halaga ni na Shu Qiming at Shu Chun, sila ay mapagbigay pa rin ng mga regalo. Nakaupo ng tuwid sa bulwagan ang matandang master ni Shu, na walang katumbas na kasiyahan. Matagal nang naiinip na naghihintay si Helena. Nang sa wakas ay turn na niya, dali-dali niyang hinayla si Albert Lewis pasulong. Tulala pa rin si Alex Dixon, hinayla siya ni Jane Lewis at walang choice kundi sumunod. Old Master, this is a small token of my family's appreciation, sana masiyahan ka, naiinip na si Helena at agad na binuksan ang kahon. Sa isang iglap, isang dark green jade fortune tree ang nahayag sa kahon. Ang jade ay maselan at transparent, sa ilalim ng liwanag, ito ay parang isang pool ng tubig. Nang makita ang jade green na punong ito, sa halip ay natigilan si Alex Dixon. Talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang biyenan, na karaniwang parang bakal na tandang, ay talagang magiging bukas palad sa harap ng pamilya Shu.
Ang kalidad ng jade ng Green Jade Wealth Tree na ito ay isang matandang binhi ng scammer, mukhang ito na siguro ang batch ng magandang jade na ipinadala ni Wu Jiting sa Jinling nung nakaraan. Ang halaga ng punong ito ay tinatayang nasa 6 na milyon. Nanlaki din ang mga mata ng mga miyembro ng pamilya Shu sa paligid, maging si Shu Chun, na nakaupo sa ibaba ng matanda, ay tila natama ng kidlat habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakita sa fortune tree. Inakala niya na ang kanyang mapagbigay na regalo ay pinakamahusay sa pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na mas mahalaga ang regalo ni Helena, ito ay 2 beses na mas mahal kaysa sa kanya. Hinawakan ni Helena ang puno ng kapalaran, pulang-pula ang kanyang mukha at sa sobrang tuwa ay nanginginig ang kanyang mga binti at tiyan. Hindi lang siya ang demonyong sumusuporta sa kanyang kapatid, kundi siya rin ang tumutulong sa kanyang pamilya. Anyway, basta ito ay tungkol sa pamilya Shu, tiyak na gagastos siya ng pera para sa kapakanan ng kanyang mukha. Ngayong pinakamahalaga na ang Reg Along ibinigay sa kanya, naramdaman kaagad ni Helena na marami na siyang mukha at tanging papuri lang ng matandang master ang hinihintay niya. Gusto niyang mabigla ang buong pamilya Shu at maging ang pinakakapansin-pansing tao. Abangan ang susunod na kabanata.